Hirap pa rin bumawi ang mga resort sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. At sa Cebu, ilang sinkhole naman ang natagpuan sa ilalim ng dagat. Saksi si Sandra Aguinaldo. Tila malaking kuweba sa gitna ng mga bundok ang malaking butas na ito sa barangay Maslog sa Tabogon, Cebu. Pero ayon sa lokal na pamahalaan, sinkhole yan na nabuo kasunod ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Sa parehong barangay, 4 na sinkhole ang namataan sa ilalim ng dagat malapit sa dalampasigan. Pinayuhan ang mga residente na huwag lapitan ang mga sinkhole. 76 ang naitalang patay sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu batay sa tala ng NDRRMC. Ilang bansa na ang nangako ng tulong sa mga nasalanta ng magkakasunod na lindol sa bansa. Ngayong araw, dumagdag ang Canada na nangakong magpapaubot ng 650,000 Canadian dollars o katumbas ng mahigit 26 million pesos. Sa Mati City, Davao Oriental na isa sa niyanig ng magnitude 7.4 na lindol noong Biyernes, umaaray ang mga umaasa sa turismo sa Dahican Beach dahil matumal ang negosyo. Pero kahapon may turista dito, isa lang pero hindi kagaya nung walang pangyayari good ma'am. Walang lindol? Walang lindol ma'am, madami yun. Sa ngayon parang wala talaga, walang income ma'am ba. So karon nag-adjust me, kamay ra jud ang gas. Habang dumarami pa rin ang mga aftershocks ng mga lindol sa Cebu at Davao Oriental. Magnitude 4.7 na lindol ang tumama naman sa Zambales. Naramdaman din ito sa ilang bahagi ng Tarlac at Bataan. Hinikayat ng DILG ang mga lokal na opisyal na palakasin ang paghahanda sa lindol at tsunami. As far as the cities are concerned, I think the National Building Code is holding up. What we need is to strengthen the building codes of the municipalities in order for them to check the integrity of the structures there. If we do have the big one, most of the casualties will come from the ISFs because none of their buildings were constructed with the municipal permits. Isa ang barangay Barangka sa Marikina sa dinaraanan ng West Valley Fault. Palatandaan ang marker na ito sa A. Bonifacio Street. Itinuro din ng mga barangay officials sa amin ang karugtong ng fault na malapit naman sa kanilang simbahan. Ang fault na pinaka-aro dito nakalagay, yung West Valley Fault. Bali, ang kubra niya, paganyan, ang turo niya. Na bago tong kalsada, natabunan yung asfalto, hindi pa naiaangat ng city yung pinaka-aro niya. Isinama din nila kami sa earthquake drill ng Barangka National High School. Nandun yung linya talaga ng fault line sa area na. Nag-aalala na po sila na baka anytime meron pong mag-strike sa atin at yun na nga po yung tinatawag natin na the big one. Kaya yung mga magulang po, tumutulong naman din po sila sa paghahanda at pagpe-prepare kung sakali man mangyari yun. Kasama po yung mga ating mga teacher. Sa labas ng eskwelahan, nakilala namin ang isang inang nababahala para sa kanyang anak. Kung maaari na magmo-module na lang dahil sa pangangamba namin na darating na sinasabi na the big one, na lindol. Nakahanda na ang gamit ng barangay para sa rescue. Gayon din ang mga go bag. Tinukoy na ring staging area ang Loyola Memorial Park sakaling mangyari ang pinangangambahan. Ang staging area po ng Barangay Barangka, na-locate na po namin yung ating Loyola Cemetery. Lahat po ng residente ng Barangay Barangka, yun po yung gagamitin natin na parang magkakaroon tayo ng command post doon sa area at sana magtulong-tulong tayo sa pagiging handa. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.